Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kaban Leo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong September 21 to 27. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Para sa personal reading, pakicheck na lang po. General reading tayo, Leo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan nyo ang inyong isipan. Gawin yung guide, yung mga warning sign na pwedeng lumabas sa ating reading. No? Energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Tatandaan nyo palagi na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Top of the deck is the Ace of Swords. Oy. There's a new beginning happen, sa buhay mo. Okay. Magkakaroon ng isang decision making. Nagkakaroon ka kasi ng pag-iisip, Nagkakaroon ka ng may mga pinag-iisipan ka na gusto mong desisyonan this time. Ay, parang naglanding lang Gusto mong desisyonan this time. May mga bagay na maaaring nagkakaroon na ng clarity sa'yo, no? Maaaring nahandun ka na sa sitwasyon mo, na may mga sitwasyon na gusto mo nang itama, no? May mga sitwasyon na didesisyonan mo na, maaaring may mga nalaman ka na ring katotohanan when it comes to yourself, na may mga gusto ka nang ma-achieve sa buhay mo. And then also, nandito yung sitwasyon na nakakaroon ng pagpaplano, no? May mga need i-progress ang sinasabi dito. Siguro, masakit man, pero kinakailangan kung talagang kahilingan mo yung bagay o yung sitwasyon na iyon, kailangan mong gawin, no? Kailangan mong aksyonan. Siyempre, this is time na rin na magkaroon ka rin ng acceptance or mag-focus ka sa bagay o sa sitwasyon mo na mag-getting over mo yung bagay na yun, o yung sitwasyon na yun. Pag-isipan mo, nasa yun, di ba marami ka namang kahilingan, and this is a time to start a new beginning in life. Magkakaroon, ang iba sa inyo is maaring nahandito ka na sa sitwasyon mo na you use your intellect or yung wisdom or karunungan or yung katalinuhan mo this time. Mahandit ka na sa sitwasyon na maaring may mga umpisa ka at magko-concentrate or you need mag-concentrate sa isang bagay. May pagtahak ng bagong journey. Yan, may mga idea na papasok sa buhay mo o papasok sa isipan mo na gusto mo nang i-pursue. And this is the time na need to pursue yung bagay na yun. Mag-forward ka sa situation mo. Ito na ang dapat na simula. No? Kailangan mong i-analyze or kailangan mong magkaroon ng mga bagong strategy or kailangan mong i-progress yung bagay o sitwasyon na to. This is a time to start a new beginning in life. Tulad ang sabi ko kanina, going toward to your passion, and then mag-jump ka sa passion mo. Ano ba yung gusto mo talaga, no? Na umpisahan or gawin. Try to improve or to develop something in your life. Focus and give an effort. Be practical and give an hard work. Siyempre, magkaroon ka ng self-evaluation sa sarili mo kung yung mga bagay na need to let go, no? And you need to be aware. This is a time to awake. This is a time na kailangan mong mag-transform or magkaroon ka ng pagbabago sa buhay mo. Huwag kang magpa-stuck. Kasi kung magpapa-stuck ka, ikaw rin ang magsasuffer doon. Alisin mo yung mga bad habit na meron sa'yo o yung mga sitwasyon na nakapagpapahatak sa'yo para ikaw ay hindi magtagumpay sa buhay mo. Huwag kang mawawala ng pag-asa, no? Ang sinasabi rin dito, kinakailangan mo na ng bagong simula. Iba sa inyo pag gising-gising, tingnan natin tingnan natin ang iyong another message. The Empress, Puson. Universe, ano pwede ko malaman dito? Ano pang mangyayari?
Marami kayong iniilusyon o marami kayong dinidream, ano? So, nakikita ko sa'yo dito. Oh, okay. Okay. Nandito ka sa sitwasyon mo na hindi mo alam kung paano mag-umpisa, no? Maaring nagdadalawang isip ka or maari din na um, I hope hindi ka tinatamad. Sana mag-action ka, no? Kasi it's up to you to make it happen. Yung positivity happen sa buhay mo, no? Nai-imbalance ang nakikita ko sa'yo dito. No? Nandun ka pa rin sa sitwasyon na gusto mo ng renewal talaga. Gusto mo ng development sa buhay mo sa nakikita ko dito. Kaso nandun ka sa pag-iisip, no? Nag-iisip ka, nagsisiyasat ka, naghahanap ka ng katotohanan, dapat ba ganito? Handun yung parang may mga sitwasyon na urong-sulong ka rin kasi. No, wag mo gawing urong-sulong. Ito na yung time na mag-focus ka sa sarili mo. Ito na yung time na maging balance ka, no, sa nakikita ko dito. It's a time to decide. Tandaan mo palagi na you are the authority of your life. Ang sinasabi dito. May sinasabi, may nakikita ako dito na may tao, someone want to commit. Or there's a commitment situation ako na nakikita dito na hindi ko alam kung ikaw pero there's a someone, may commitment or someone want to commit dito na nagkakaroon ng dishonesty or hindi talaga yung pagsisinungaling, ano, sa nakikita ko dito. And then also, meron din unfairness, kumbaga hindi siya nagiging equal or may mga bagay o sitwasyon ako na nakikita na maaring nagdesisyon ka o dinesisyonan mo na hindi naging maganda yung bunga. No? O hindi magiging maganda yung bunga. May consequence na magaganap or naganap, parang ganun sa nakikita ko dito sa'yo. Mag-action ka ha, ang nakikita ko kasi sa'yo dito, parang lack of clarity ka eh. Basta di sa time na mag-focus ka sa sarili mo. No? May ano ako nakikita dito. Sa iba dito, iba't ibang klase kasi yung pagdating sa corruption. No? Pero doon sa corruption ako nakita. Sa iba sa inyo. Mag-ingat ka na lang, kung magkakaroon sa inyo ng mga dapat isulat, dapat ipasa, or yung mga dapat asikasuhin na document and paper, siguro focus to a details. Tingnan mong maigi kung ano yung nakalagay doon, magkaagad ng oo ng oo. O kaya kung ano man yung papers and documents na yun, baka may mga kailangan mong asikasuhin o may mga nabitin na dapat ipasa o aksyonan na hindi na aksyonan. No, medyo this is the time na kailangan mo na ring aksyonan yung bagay na yun. Ay, ano ba yun? Uy, bakit ganon? Keep fighting wag kang andito ka kasi sa sitwasyon mo na on pang action mo, no? Ang daming katanungan na pumapasok sa isipan mo. You're stuck. Sabi dito, you're feeling stuck, nagkakaroon ng dissatisfaction, there's a painful situation. Alam ko na maraming, there's a deep wound, may mga battle ka na sinuong into your life sa nakikita ko dito. Pero this is a time to start to begin, no? Ang sinasabi dito, finish the unfinished, ibig sabihin, do your mission, no? This is a time to decide na rin kasi sa nakikita ko dito. Try to make it balanced. Tandaan mo, you are the survivor. No, mag-focus ka sa sarili mo. Kung talagang gusto mo ng peace of mind sa buhay mo, ito na yung time na kailangan mong gawin at actionin yun. No? If you want to success something, gawin mo na yun. Sa nakita ko dito. Iba sa inyo, may mga gagawin kayo Siguro, there's a new project. Maraming klase ibig sabihin ng project. Project to yourself, ganyan. Or may mga project to begin something. Naaring may mga project na gagawin ka. Sa nakikita ko rin dito is may... Bakit ganun ang pangit?
Ang jongit talaga. Dito kasi sa sitwasyon, may tao na, sino bang mga ka-connection mo? Ba't ganito ang card mo? Tingnan natin. May tao dito na nagkokontrol ng nararamdaman. Kung tutuusin, gusto kanyang kausapin. Or basta gusto niya ng pag-uusap no? Kaso, naandi siya sa sitwasyon na back and forth itong taon na to. No? Nagkokontrol siya ng feelings. Natatakot siya. Hindi ko alam why, or pwede rin naman na hindi rin siya kumikilos. Dito sa sitwasyon kasi, parang hindi ko nakikita, either natatakot siya kaya siya hindi kumikilos, andun yung pagkokontrol ng sitwasyon. Back and forth kasi yung ginagawa niya sa sitwasyon, pero gusto kanya kausapin. Yun ang nakikita ko dito. They feel unstable sa nakikita ko dito sa sitwasyon. Yun. Kilala mo na siya kilala mo na siya. Palagi kanyang naiisip. Iniisip niya anong gagawin niyang effort or anong gagawin niya para makausap ka. Yun ang nakikita ko sa kanya dito. Bakit kaya siya napoprostrate? Napoprostrate siya Hindi niya alam kung saan siya tutungo. Itong taon na to. Sama ba, gusto niya ng reconciliation o gusto niya na pag-uusap? Gusto niya ng communication. Yun ang nakikita ko dito. And then also, ang sabi rin dito, kasi may nakita ko dito, baka yung iba sa inyo, kailangan ng sana hindi manakit yung ipin nyo. Or hindi manakit yung gum nyo, ganyan. O kaya yung about sa mouth, sana walang manakit sa iyo doon, O baka kinakailangan na this time na pumunta kayo sa dental clinic, magpa-check up, or someone into your life na pupunta ng dental clinic. Yun ang nakikita ko dito. May tao dito na nanggagamit. May manggagamit. Kanina pa yun lumalabas is honest, manggagamit. And then, sana hindi ka ito. Kumbaga, itong tao na to, ewan ko, bakit ginagamit ka niya? May tao dito, ginagamit ka niya. Halimbawa, sa trabaho, ginagamit ka niya in a way na, pakabig siya papunta sa kanya. Ganon. Alam niyo na siguro ibig sabihin. May manggagamit. Dishonest, manggagamit. Makasarili, sakim, ganyan. Marami kasing ibig sabihin na panggamit, diba? Minsan, merong pagiging gold digger, gagamitin ka niya kasi for something na may mapapala siya sa'yo. Ganun. Sa iba naman sa inyo, sa nakita ko dito is, you are deciding to move on, no? Ang nakikita ko sa iyo. Kaso, wala kang magawa. May mga bagay na nai-stagnant ka or wala kang magawa. Yun na nakikita ko dito. Mag-ingat ka rin sa pera mo Sa business mo, sa trabaho mo, sa pera mo. Kasi parang hindi siya stable. Yun na nakikita ko sa iyo. Hindi siya stable. Ito na yung time na kailangan mo na talagang magkaroon ng logic
Organize, pag-organize, pagdating sa pera. Mag-control ka, no? Oy, may tao dito na nagkakaroon ka ng disappointment, ano? Sa nakikita ko dito, or someone magkakaroon sa, vice versa tayo. Either siya magkaka-disappointment sa'yo, or ikaw magkaka-disappointment ka sa kanya. Sa nakikita ko dito. Yung iba dito magiging, may mga iisipin kayo, magiging busy yung isipan mo, pwedeng ganun, or magiging busy yung iba dito. May mga, teka lang. Universe ano mo nga sa akin to? May taong galit sa'yo eh. Galit or inggit to? Okay. May mga bagay na pinag-iisipan mo na. No? Dito. Na mga bagay na gusto mo nang maresolbahan. No, siguro in the past may mga aray ko, ang sakit, mga tension na hindi pa natapos, and this time you want to move on and you want to resolve na yung bagay na yun, ano, sa nakikita ko dito. Pero maaaring iba sa inyo is nandun pa rin pagdadalawang isip. Kaya nakikita ko ditong ganun. Kailangan mo rin kasi dito is manindigan. Huwag kang malungkot, huwag kang manghinayang, or huwag kang mag-isolate in a situation kung paano mo action ito. This sa time na kailangan mong manindigan, kailangan mong mag-move on, or kailangan mo na talagang mag-action. You need to getting away with something, ano, sa nakikita ko dito. Pero iba dito, magkakaroon ka ng disappointment with someone. And then also, sa nakikita ko, also reconciliation. So, someone want a union, or gusto niya na kausapin ka, gusto niya na open communication sa'yo, gusto niya na commitment, or gusto niya na connection, itong tao na to. Kasi nahando siya sa pag-iisip ng pagsisisi, or hando siya sa panghihinayang, no? When it comes dito sa connection na ito, or sa relationship na ito. Okay. Universe, pwede explain mo sa akin to. Ano po mangyayari? Ito po. Ay, ano ba yan? Talagang nandun ka na talaga sa clarity, ano, sa nakikita ko dito. Yung ba sa inyo is nagbabalak na kayo na tumahak ng bagong situations in life. Kumbaga, andun ka na there's a potential of ending situation, or may mga new beginning of opportunity. Ba sa inyo may opportunity kasi, no? May ino-offer sa'yo. Either may mga opportunity, new project, situation, or andito ka na sa sitwasyon mo na ino-offeran ka na ng universe na you need to decide to start a new beginning in life and give an effort and hard work dun sa bagay na yun. Ayun ang sinasabi dito. Kailangan mo na daw na magdesisyon. Kailangan mo daw alamin yung iyong layunin sa buhay. Kailangan mo daw ngayon is try to make it balance at magdesisyon ka na itama mo na yung mga maling nangyayari o maling decisions in life in the past. You need to be devoted dun sa bagay na yon, ang sinasabi dito. And then, learning from the past, ano, sa nakikita ko dito, ang kinakailangan. And also, may tao dito na gusto niyang ng apology sa'yo. No? Gusto niya mag-apology. Para magkakasunod siya dito, no? Another message to. Gusto niya na apology sa'yo. Gusto kanya kausapin.
Parang gusto niya ng clarity sa iyo eh. Hindi ko alam why. Maybe ikaw ito or siya, no? Vice versa tayo. Gusto niyang magkaroon ng clarity sa iyo. Kaya siya ko-connect sa iyo. Yun ang nakikita ko dito. Pwedeng kasabahan mo siya sa trabaho, pwede rin na maaaring ikaw ito, maaaring may mga gusto kang i-clarity sa isang tao, sa isang sitwasyon, pwedeng ganun. Yun na nakikita ko. Uy! Uy, 4-4 oh. Dami mong Wheel of Fortune ah. Naku. Ito na yung time. May nakakamiss sa'yo. May makikipag-commit sa'yo. Either kapatid mo, karelasyon, connected siya sa'yo. So, iba dito, may mga, may taong, okay. May taong nagdadalawang isip eh, no? Dito. May taong nagkikimkim ng nararamdaman. Dalawa ba person mo? Ba't parang nagdadalawang isip ka with the person? Okay, dito sa sitwasyon mo, sa iba sa inyo, masyadong nagiging mabagal yung lahat para sa'yo. No? Kumbaga, dapat noon mo pa to ginawa. Kumbaga, may mga bagay na noon mo pa dapat ginawa na buuin yung pangarap mo. Ang sinasabi dito, no? Pero hanggang ngayon kasi, either nagkakaroon ka ng blockage or ikaw na mismo yung may problema dito sa nakikita ko dito. Kasi hindi ka rin naman din nag-action. No? If you want to reveal, to structure something into your life, wag mo nang gawin na pwede naman gawin bukas, pwede naman gawin ngayon, bakit bukas pa? Ganun, no? Ang nakikita ko to. Hanggang ngayon, nag-iisip ka pa rin. Yun ang nakikita ko dito. Kaya nagiging matagal, no? Yung resulta or nagiging slow yung decisions making mo dito sa nakikita ko dito. Iba naman sa inyo is maaring andito yung sitwasyon na nagkakaroon ng rejection or pwedeng delay itong iba sa inyo o kaya on and off yung action na ito. Pwedeng nagpapagawa ka ng bahay, bibili ka ng bahay, magpaparenovate ka ng bahay or something house ako nakikita sa iyo or pwedeng apartment, ganyan sa iba sa inyo. Noon, nagkakaroon ng mga dissatisfaction, and then you want to withdraw something or you want to retire for something, ang nakikita ko sa iyo dito. Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa love life. Yun ang nakikita ko. May tao na mag-o-offer sa iyo. Matagal mo na siyang kilala. Ang hindi ko lang maintindihan sa kanya, bakit iniisip niya? Ewan ko, simula dito puro siyang lumalabas. Ano nyo kasi marami akong message na sinasabi sa inyo. I-analyze nyo na lang. Yan, someone want ng getting together. Yan, magkakaroon ng getting together. So, nakikita ko dito. Or magkakaroon ng mga celebration within the 4 days, 4 weeks, 4 months. Ganyan. May mga, siguro, close relationship, family unity, surprise parties event. Baka may mga birthday, diba? May mga celebration, maaaring ganun. No? Sa nakikita ko dito. May nag-iisip dito ng ng kasal. Sa nakita ko dito. Kaso kung nag-iisip ka ng kasal, yung mga single dyan, sa tingin ko hindi pa rin sure yung partner mo. Sa nakita ko dito. Yung iba sa inyo hindi pa sure. Kung kayo naman mas magkarelasyon na, nandito ka na sa sitwasyon nyo na na marami na kayong iniisip na bagay-bagay na gusto nyo i-improve when it comes in this relationship or dito sa family na to.
Ay, devil. Leon, ikaw ba to? Masakit ba tiyan mo? May sakit ba? May taong may sakit sa tiyan? Bandang tiyan? Masakit ang tiyan? Sinisikmura? Kung naman may babae ka, syempre nireregla. O kaya, ano ba yun? Basta masakit yung, pwedeng LBM, di ba? Masakit din ang tiyan. Basta bandang tiyan. Yun ang nakikita ko dito. Yeah. You're stuck dito sa sitwasyon. No? May bully You want to getting away with something, pero you're trapped and you're stuck. No? Pero you need to keep fighting, dito sa sitwasyon. This is the time na you need to use your head when making a decision making. Kailangan sa'yo is to put some effort. You need mo ng tibay ng loob na mag-move forward na this time. Positive destination, clear path, and continue ka lang sa direction to find your goal. Dito sa nakikita ko dito. May mga may mga, maaaring iba sa inyo, may nakakaisip ka na ng mga plano na gusto mo i-forward sa nakikita ko dito. Pero may nakapagpapahatak sa'yo, may blockage ka No? If you want to grow something into your life, Leo, ang nakikita ko sa'yo, may mga bad habit o may mga sitwasyon na nakakapagpa-block sa'yo, this is the time to release. Put a guard when it comes sa sarili mo, no? Kasi there's a growth coming into your life. Mag-growth ka. Yan, baka before ending ng this year, nahadun ka na sa sitwasyon na pipilitin mo nang mag-move on or pipilitin mo nang i-progress yung mga bagay-bagay na gusto mong mangyari, mag-success. Ganun. Yung gusto mong magkaroon ng magandang outcome. Maaring nahadun ka na sa sitwasyon mo na yun. Siyempre, huwag mo na hintayin yung before ending ng year na ito. This time, kailangan mo na rin gawin yun. Diba? May taong naghihintay, naghihintay at nasasaktan. Kapag nakita niyo yung may mga paulit-ulit na message, ibig sabihin, kinukulit na kayo ng taas. Okay? Universe, ito? May may sitwasyon daw na mga ikakabigla nyo or may mga unexpected, a blow of emotion. Yun na nakikita ko sa'yo dito. May mga unexpected a flow of emotion happen. Pwedeng may mga magkakaroon ka ng revelation, may malalaman ka, pwedeng ganun. Sa iba naman sa inyo, disappointment ito. May mga unhappy situation, ako na nakikita sa iyo. May mga cancel, no, na mangyayari. Or there's a lack of success, no? Lack of achievement, lack of success, ang nakikita ko dito. Maaring yung mga pangarap mo hindi nabubuo, Leo, o kaya any foundation, pangarap mo or any foundation na hindi siya matatag at pwede siyang mawasak anytime. Ang sinasabi to, just a time na kailangan mo na rin kasi na mag-action talaga. Tsaka, ang sinasabi rin dito, sana wag naman, when it comes sa family mo, ay ano ba yun? Baka may mga maganap o mangyari hindi inaasahan. Family or relationship to. Pwedeng may malalaman ka sa kanila. Yun na, may unhappy May unhappy situation. Hindi ko rin nakikita yung stability nito May mga sitwasyon na hindi nag-fit sa iyo. Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa relasyon, pwedeng with something. Yan, hindi nag-fit. Pwedeng sa kaibigan, pwedeng kung saan man yan. Pwedeng sa klima, di ba? Pwedeng ganun. O may mga hindi nag-fit in sa iyo, no, sa nakita ko dito. Ano kaya to? Sa pera mo, pabaksak ka. There's a loss situation. Ako nakita dito. Maraming klase ang loss. No? Maraming klase ang loss. Basta there's a loss sa trauma or may mga expect the unexpected. Ako nakikita dito.
Naku, wag naman po sanang malaki to, universe. Kung pwede naman sa iba sa inyo, maaring kung may bagyo, pwedeng kayo, kasi there's a storm din ako na nakita, pwedeng mawasak yung bahay nyo, masira yung bahay nyo, matangay yung bubong, may tumulong tubig sa loob ng bahay, pwedeng ganun, no? Pero there's a storm coming, na basta ano siya, pwedeng baha, pwedeng ganun. Mabibigla ka. Hindi siya inaasahan. Any situation na hindi mo aasahan. Wag naman sana. No. Pwede naman na halimbawa may kausap ka. Kausap mo yung pamilya mo or someone na connected sa iyo. Tapos na magkaroon kayo na hindi pagkakaintindihan, magkaroon ka ng conflict. May conflict din kasi ako nakita sa iba. Sa iba ganun na mangyari. No? Sa iba naman makakaramdam ka ng sadness or loneliness or may tao or someone sa iba sa inyo, may i-remove ka o i-remove mo yung sarili mo, ilalayo mo yung sarili mo, or may i-remove sa buhay mo. Pwedeng ganun. There's a heartache, depression, separation. Pwedeng malilito ka sa mga bagay na gusto mong i-reveal sa buhay mo, ganyan. Uy, ang gulo ng isip mo ah. Ano ba yan? Ba naman tong ano mo? Iba sa inyo is you will become, pag-uusapan ka rin pala. Pag-uusapan ka. May gulo, no? Ako nakikita. Parang maraming tao. Ako nakikita. Hala, maraming tao. Naku po, wag naman po sana to, no? Maraming tao eh. Sana wag naman. Sana wag. May magtatapos sa buhay mo. There's an end of a cycle. May magkakaroon na pagbabago. Transformation is coming. May pinag-uusapan about territorial. Siguro may mga ayusin ka na about territorial, bahay, ganyan. Baka ganun. May mga pagsasaayos. May nakita na ako, may ayusin ka talaga. There's meron ding, medyo magulo siya, no, sa nakikita ko dito. Baka may lilinisin ka, parang ganun sa iba. Sa iba dito may paglipat. Maring lilipat ka ng trabaho, lilipat ka ng place, lilipat ka ng pang-umaga, pang-gabi, pang-tanghali, kung saan man yan. Any situation, may paglipat. Ako nakikita dito. Pwede naman na iba sa inyo is may aalis sa buhay mo. Yan. Yan ang sinasabi dito. Sabi dito, keep moving to reach your goal, ano? Sa nakita ko dito. Sa iba sa inyo, you will become a center of attention. Pag-uusapan ka. Yun ang nakikita ko dito. Mukhang iba sa inyo is tatahak ng ibang patano, pero bakit ganun? May binala ka na sa buhay mo? May mga sitwasyon na hindi mo kaya siyang i-let go eh, dito sa nakikita ko dito eh. Mag-focus ka sa dreams mo ha. Alam ko na satisfy ka yung meron ka sa ngayon, pero may mga bagay na need to release, no? May mga bagay na, kasi we have the 9-9, no? Na kinakailangan na ng tapusin yung mga problema sa buhay. No, huwag ka nang mag-focus sa pagsisisi. Focus to your dream. May mag-o-open up sa'yo, lalaki. There's an open up. Release mo yung mga worrying mo ha. Yan. Nakita ko naman dito, you're releasing your worrying. Yung iba sa inyo. May taong natatakot, kinakabahan. May dalawang tao ako nakikita dito. Dalawang tao. Isa sa'yo, isa is lovable. Lovable. Isa is interested sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Mayroon din makikipag-communicate sa'yo. Mas matanda sa'yo. May hihingi rin sa'yo ng tulong. Ang dami makikipag-communicate sa'yo. Either ikaw ang hihingi ng tulong or siya ang hihingi ng suporta or basta may pagtulong situation. May makipag-usap sa'yo na mas matanda sa'yo or sa iba naman makihingi ng tulong na parang same kayo ng hindi nakakalayo yung ano nyo.
yung edad nyo, pwedeng mas maangat lang ng konti o hindi nagkakalayo. Yun na nakikita ko dito. May taong tikom ano, may taong umiiwas or hindi siya nagsasalita. Pwedeng ikaw yung umiiwas or hindi lang talaga siya nagsasalita. Or ikaw, vice versa. Parang nandito yung sitwasyon din na parang hinahanap mo kung ano yung makapagbibigay sa'yo ng happiness, joy, and fulfillment in life. Tanongin mo rin yung sarili mo. Sinasabi dito kung ano talaga yung gusto mo sa buhay mo. And then focus doon sa dreams na yan. Arigato namaste, God bless.